80 million pesos, Rani. Paano mong ipaliliwanag sa akin ang nawawalang 80 million pesos? Sir, I mean, Tito Philip, it's just a matter of balancing the books. Binigla nyo kasi kami eh. Look, hayaan nyo. I'll look into it. By next month, I'll have the new figures. No! Do it now, Rani. Hindi pwedeng ganyan. Rani, you're the CFO, Chief Finance Officer. Dapat alam mo ang galaw ng pera natin. Hindi biro ang 80 million. Chill, cool. I know, Tito. Hayaan nyo. Itataya ko ang karir ko dito. Hindi nawawala pera nyo. Okay, siguraduhin mo lang, Rani. Yes, Tito. Kasi, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, ikaw ang unang sasami. Ma'am Amanda. Oh. Kailangan natin mag-usap. About what? The jig's up. Alam na ni Sir Philip tungkol sa nawawalang pera. What? Ano nangyari? Umamin ka? Wala akong sinasabi Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman 80 billion. Tatakot ako. Makukulong ako niyan. Okay, relax. Ayoko makulong. Shh! Napaka-OA ng reaksyon mo. Kulong agad. Ha? Nababaliw ka na ba? Philip is sick. Hindi na siya makakonsentrate sa negosyo. Sooner or later, makakalimutan niya rin yan. Siguraduhin niyo lang. Pamilyado ako. May mga anak. Ba't ako wala? Tigilan mo nga ako, Rani, ha? Kung ako sa'yo, manahimik ka. Ate, matagal pa ba yung isaw ko? Maya-maya lang. Maya-maya lang. Inipiniminyi. Wow, isaw. Namiss ko to Namiss mo ko? Kimberlu. Gusto ka naman yung mga bata. Okay naman ako. Ate, mamaya pa po ba yan? Maya-maya lang. Mamaya pa eh. Sige, Alsa. Ito ka muna, saan ka pupunta? Ang hirap mo namang mahalin, nawawala ka kaagad. Hirap agad. Sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka mapapagod na magmahal at umunawa. Yung may isip na iwanan at pabayaan siya. Paano kung darating yung araw na bigla ka nalang mapagod? Kailan ba yung tamang panahon para mag-give up? Kapag ikaw na lang ang lumalaban, ikaw na lang ang dahilan kung bakit kayo pa rin. Kain mo na tayo ng isaw. Sige ate, bigyan niyo nga po si Kimberlu niya. Parang maganda. Parang tanga to. Hindi ka naman ganyan dati Sarap. Miss ko yan eh. Miss mo talaga ako. Ate, more isaw pa. Okay. Ate, bigay mo lahat ng gusto ni Kimberlu Okay. Sarap. Tigas. I got your results, Philip. I'm quite worried. I think it's time for an operation. Pero bakit? Iniinom ko naman lahat ng gamot na nireseta mo sa akin, Pag hindi talaga siya umepekto, we really have to schedule an operation immediately sa States. Sa Amerika? That's correct. We actually suspect na baka kulang or sobra yung tinitake mo na gamot. Anong sobra? Maybe like a toxic substance or something. Lason? Quite possibly. Pare, ibig mo sabihin, ang sinasabi mo may lumalason sa akin? You know what? I'll just check on your complete lab results and I'll get back to you on that. Okay. Yaya Madonna, gamot po ba ito ni Sir Philip? Parang ngayon ko lang nakita yan Bakit po nakasama sa mga gamot niya? Apilo, hindi ko alam. Baka yan yung dahilan kung bakit hindi gumagaling si Sir Philip dahil
Iba ang naiinom niya. Meron pong nagpapainom ng maling gamot kay Sir Philip? Happy Lou, sigurado ka bang tama yung binabasa mo? Tama ba yung impormasyon na nakalagay dyan tungkol dito sa nakita mong gamot na to? Eh baka naman fake news yan eh. Hindi po. Ito po, nag-crowdsource ako sa mga followers ko sa story kasi karamihan po doon nagtatrabaho sa ospital. Tapos nag-research na din po ako. Hinanap ko nga po yung gamot na yan. Anong sabi? Masama ba yan sa puso? Kaya sigurado po ako na hindi po yan gamot ni Sir Philip. Ang ibig sabihin, may gustong mapahamak si Sir Philip? Parang ganun na nga po. Diyos ko, Happy Lou. Anong gagawin natin? Mas mabuti po siguro kung wag na muna nating ipaalam kay Sir Philip. Hindi kasi po mahirap magbintang. Baka naman po talagang napasama lang dun sa mga gamot ni Sir Philip yan. At saka, isipin niyo po sa kalagayan niya ngayon. Parang mabuti po kung wag na muna natin siyang bigyan ng iisipin. Tama. Huwag muna natin sasabihin kay Sir Philip. Pero, Diyos ko. Will you please sit down? Nahihilo ko sa'yo. Paano ako pipirme? Bukas na bukas, presentation ko kay Sir Philip. Saan po hugutin ng 80 million na hinaharap niya? Anong gagawin natin? Wait. Sit down. I can't sit down. I'm trying to think, okay? Alam ko na. Yung pamilya ni Erica, tuloy pa ba yung deal natin doon? Kung tuloy yun, makakapag-release yun ng pondo. Eh di okay na. We're in the green again. Forget it. Hindi na mangyayari yun. Ano na gagawin natin? Kagagawan mo to! Excuse me? Kapag pumutok to, kagawan mo to. Ididiin ko kayo. Well, is that a threat? Sinasabi ko lang ang totoo. Sumusunod lang ako sa mga utos nyo. Ngayon, kung hindi tayo hahanap ng solusyon, makukulong tayo. Walang mangyayaring ganon. Kaya kung ako sa'yo, kumalma ka. Dahil ako ang bahala. Ma'am Amanda, ano po ginagawa niyo? Ano ba sa tingin mo? Pwede, hinahanda ko na itong gamot ni Philip. Huwag na po kayo mag-abala. Ako na po dyan, trabaho ko po yun. Alam mo kung ano ka kay Philip? #sipsipamor. Di ba sabi ko ako na? Kami nang bahala ni Happy Lou na mag-akyat ng gamot ni Sir Philip. Pwede kayo na. Kagaling nyo no? Huhusay nyo. Kayo na nga ito tinutulungan. Ayaw pa. Kanina pa dapat siya nandito eh. 9 o'clock ang usapan namin, no? 1 oras na ako nag-aantay. You know, Rani, baka bigla na lang siyang susulpot. Pero if it's really that important,
Kami na lang ni Patrick. No. This is serious business, Amanda. Nawawalan ang company natin ng 80 million pesos. 80 million! Ang laki naman. Are you sure? Hindi ako tanga, Amanda. Remember, I put up this company. You know, I know someone or some people have been stealing from me. Well then, bakit hindi tayo magpa-imbestiga? Don't worry, I'll lead the investigation. Ako na lang. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang exposure ninyo sa pagyayaring ito. Philip, hindi mo naman kami pinagbibintangan ni Patrick, right? Wala akong... Pamangkin mo yun, Wala akong remember? pinagbibintangan, Amanda. I just want to get to the bottom of this. Kapag malaman ko kung sino siya, wala akong sasantuhin, Amanda. Kung sino man siya, ipakukulong ko. Tandaan mo yan, ipakukulong ko.